Hey everyone, good morning. Ang question is, ano ang proof na tunay ang ating pananampalataya? So pag-uusapan natin ay miracles, himala. Ang tanong, ano nga ba ang miracles? A miracle is a rare and extraordinary act of God that defies natural explanation. It is God's intentions to interruptions of the normal course of the nation to reveal His power, His purposes, and His presence. Miracles are not just random displays of the mind, they are signs that point who God is, confirming His message and His messenger. So, maging aware tayo na, or conscious tayo, na yung natural and non-natural na pangyayari, parehas na pagkilos ng Diyos, miracle or hindi miracle. Nung hinati ng Diyos yung dagat sa panahon ni Moses, that is miracle, pagkilos ng Panginoon yun. Pero yung hindi paghati sa dagat, miracle pa din yon. Yung normal na nakikita mo yung dagat na umaalon, pagkilos pa rin na panahon yun. Miracle or not, it's the same pagkilos ng Diyos, ng Panginoon yun. Nung hinati yung Jordan River para makatawid yung bayan ng Israel, is hinati yung dagat at makadaan sila, miracle yon. Pero hindi ibig sabihin yung paghati ng ilog or dagat, yun lang yung pagkilos ng Panginoon. Pati yung continuous sa pag-agos ng ilog sa lahat ng mundo ay pagkilos ng Panginoon. Because God sustains all things. Kapag tayo po ay lagi naghahanap ng miracle or unnatural word of God, is isa sa sign ng pagiging immature yon. Why? Like mga Israelita is nag-ask sila ng more miracles. Paulit-ulit silang humihingi ng miracles during the time of Jesus Christ. They keep on asking miracles. So, hindi gusto ng Panginoon na gano'n. Habang nagmamature tayo sa pananampalataya na unawaan na yung miracles, pagkilos ng Diyos. Kung hindi man miracles yun, pagkilos pa din ng Diyos. Yung nananalangin ka sa Panginoon na, example, paggalingin ka sa sakit mo instantly, diba? Pinagaling ka nga ng Diyos, pagkilos ng Diyos yun. Pero kapag ang Diyos gumamit ng doktor, ng medicines, or anumang process or techniques, lahat yan, pagkilos pa din ng Diyos. Kasi merong paraan, merong kailangan dumaan sa natural process. So, meron mga natural word. So, example, humingi ka ng pambayad ng electricity or pambayad sa hospital na hindi naman kailangan bumagsak mula yun sa langit sa harapan mo. Pero kapag ang Diyos binigay sa iyo sa pamamagitan ng trabaho, negosyo, or ibang tao, or mga kaibigan na nag-share sa iyo, that's God's work as well. Na-establish natin na dapat, miracle or not, parehas pa rin kumikilos ang Diyos sa buhay natin. At hindi natin dinidiktahan niyo po sa kanyang pagkilos. Siya yung bahala kung paano kumilos sa buhay natin, natural man or unnatural man, miracle man o hindi. And sabi sa Acts sa chapter 17:31, in the past, God overlooked such ignorance. Ito ay si Apostol Pablo nangangaral sa Athens at kinakausap niya yung mga tao patungkol sa Ebanghelyo, patungkol sa ating Panginoong Jesucristo na pinagsisisi niya sa kanilang mga kasalanan at manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Dito, sabi dito, in the past, God's overlooked such ignorance. Sumasamba kasi sa mga Diyos-Diyos yung mga tao dito. But now He commands all people everywhere to repent. Ang Diyos, sinasabi niya na magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan. For He has set a day when He will judge the world to be justice and man by His appointed. Na yung Diyos, huhusgahan lahat ng mga tao sa pamamagitan ng pinili tayo or hinirang ng Diyos na ating Panginoong Jesucristo. So, yung mga tao, talagang yung nasa isip nila paano sila maniniwala sa pinapangaral or mensahe. Pero sabi dito, He has given proof of this. May pruweba, may patunay. Kaya sabi dito sa devotion natin ano yung patunay
ang tunay ang ating pananampalataya. Ano yung proof? Ano yung proof na tunay ang ating pananampalataya? Because of this miracle. So, yung miracle na to, He has given proof of this to everyone by raising Him from the dead. Ang daming miracle sa Bible. Ang daming ginawa ang Panginoon, paghati sa dagat, yung halaman naglalagablab sa apoy pero hindi natutupok, yung tubig pinalabas ng Diyos sa bato para makainom yung buong bayan ng Israel. Si Shadrach and Meshach, Abednego ay sinunog ni Nebuchadnezzar pero nag-survive, hindi nasunog. Maraming miracle ang sinasabi sa Bible, but the greatest miracle is the resurrections of Christ. Yung nahati yung dagat long time ago in time ni Moses. Pero yung muling pagkabuhay ng Panginoon Jesucristo, mas matindi effect nun sa atin. Kasi bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. So yung may epekto sa buhay natin, yung resurrection ng ating Panginoon Jesucristo. That's why nakumpleto yung ating kaligtasan because of the resurrections of our Lord Jesus Christ. So, yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon, ito rin yung pruweba na tunay ang ating pananampalataya. There was a time kung na-struggle ka na kung totoo yung faith mo, ako din, nag-struggle ako. So, minsan kailangan natin ma-convince yung sarili natin na paano ba natin na mapapatunayan kung totoo yung pananampalataya natin, diba? So, ito pa lang, ito na yung sagot. Walang taong nag-resurrect, si Jesus Christ lang. Ang nag-resurrect, of course, lalo na para sa atin, para sa kaligtasan ng pangkalahatan. Ito yung talaga yung proof ng Diyos na totoo ang kanyang sinasabi. Ano yung sinasabi niya dito? That one day, sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan at buong katarungan niya na gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang at pinatunayan niya ito sa lahat na muli niyang binuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Now, si Apostle Pablo, yun yung driving point niya na Jesus resurrected from the dead and you have to repent. Kailangan mo magsisi sa mga kasalanan natin. And that is the greatest miracle of the resurrections of Christ. At ito'y patunay na yung message ng Panginoong Jesucristo ni Apostle Pablo, He is the messenger of God. Number 2, the resurrection confirmed the truth of God's word. Kinukompare ng resurrections, ng miracle, ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo, yung sinasabi ng banal na kasulatan. At dapat lang natin paniwalaan lahat ng sinabi ng Jesus Christ because He resurrected from the dead. Kung ano man yung sabi niya patungkol sa buhay, sa langit, sa ano paman, tayo kasi minsan tayo pinaniniwalaan natin yung material things, yung physical thing, kung ano nakikita natin. Paano yung mga bagay na hindi natin nakikita? Like kabilang buhay, eternal life, diba? Patungkol sa Diyos Ama, patungkol sa mga anghel, or sa heaven or sa spiritual world. Paniniwalaan natin dapat yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo kasi muli siyang nabuhay. Hindi siya basta tao lang. Talagang merong Diyos na kumilos at bumuhay. That's why we have to believe everything He says. Yung Biblia ay salita ng Diyos at dito tayo na dapat aralin upang matuklasan natin yung katotohanan. Why? Because our faith is true. Kung totoo pa rin ang palataya mo, at itong kumumpirma, and our proof is the resurrections. And the Christian life is built upon that miracle. Yung Christian life natin is a practice belief na katindig na katayo sa miracle ng resurrections. At ito ay makikita sa 1 Corinthians chapter 15. Lahat ng ginagawa natin walang kabuluhan kung hindi nag-resurrect ang ating Panginoong Jesucristo. Hope you learned something. Thank you everyone and God bless.